nararamdaman mo. I advise that maybe you should rethink this case. Buo na ang desisyon ko. Hindi ko talaga kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Madel, may iba ba? Hindi na importante yun, okay? Ito kaya, kahit anong gawin ko, hindi mo ako magustuhan. Ano, Madel? Sabihin mo na kasi yung totoo! Oo na, okay? Siya na yung dahilan! Ilang beses na akong humingi ng tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Pagod na ako magpanggap, Lino. Kaya pwede ba? Payagan mo na ako sa gusto kong gawin. Ma, anong nangyayari? Sorry sa nangyari dun sa bar. At sorry sa lahat-lahat. Panahon na para i-prioritize mo naman yung sarili mong happiness. Madeline. Madeline. Anong ginagawa mo dito? Ano ibig sabihin nito? Happiness. So, it took me a while to figure this out. Dahil sa dami at bilis na nangyari. And honestly, I don't know how to say this. Mads, Madeline, di magiba. I think... No. I know that I'm in love with you. And I know this might be happening really fast. And it may not be as magical as you imagined it. But I want you to be my girlfriend. Pwede ba? Oo naman. OMG! Finally, my boyfriend na ang best friend ko. Ah! Siguro namang okay lang sa'yo, friend. Basta masaya si Madel, masaya din ako. Char! Martyr, bro. Alam mo, baby, hindi yan martyr. Nagmamahal lang. Ayan, very good, Lo. Kain kayo ng madaming-madami para mabilis gumaling. Lakas talaga ng fighting spirit itong girlfriend mo. Kakahawa. Tuloy, pakiramdam ko, hindi na ako mamamatay. Lolo, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Oo nga naman, Lo. Think positive lang. Tsaka naniniwala ako na yung key to long life is good food and all-around positive vibes. Kung ganyan ng good vibes, I think I'm ready to go. Dahil alam ko, meron nang mag-aalaga sa apo ko. Kaya tuloy-tuloy lang ang samahan ninyong dalawa, ha? Respeto at tiwala sa isa't isa. Ha? Oh, kailan ang kasal? Lolo, huwag niyo po ipe-pressure si Mads ng ganyan. Eh, di pa nga yan ready mag-propose sa akin eh. Wow, ang kapal ha! Excuse me! Lolo, kumain ka na nga lang kasi yung mga natatanong mo. Sige po, kain kayo, Lolo. Ano may isip ninyo eh? Alam mo, kayo ipagawa mo. Guys! Congratulations!
Congratulations for what, babe? For the Love is now registered. Official business na kayo. Oh, tingin! Ay, baby, oh. Oo nga. Wait, paano? Eh, di ba hindi pa settled yung taxes namin? Okay na. Settled na. Binayaran mo? Oh, Ano ka ba? Nakakahiya ang laking amount nun ah. bakit mo nakakahiya? I'm your boyfriend. Siyempre, tutulungan kita. Oo nga, Madel. Huwag ka na nga ano dyan. Tsaka di ba matagal na nating gusto to, oh. Heto na. Thank you. Di na tayo mga blackmail or mga bully sa social media. Oo nga. Uy, thank you ah. I'll do anything for you. Thank you. And huwag ka mag-alala, babayaran namin yun. Promise. What about just pay me in chocolate cake? Oo naman, game! For the love and for the bright future of our team. And for new adventures to come. For workmates turned lifelong friends. For free food and drinks, care of Savior. Sana tuloy-tuloy pa rin. And syempre, para sa new couple, kay Mads at kay Xavier, sana magtuloy-tuloy na rin kayo. Cheers! Cheers! Oh. Wait, speaking of adventures, grabe din talaga yung adventures ito ni Xavier tsaka ni Mads sa ibang klase. Nako, baka misadventures. Misadventures with the exes. Ay. Eh bro, anytime soon ba, ready ka na mag-will you marry me kay Mads? Nako, eme-eme ka pa, pakipot ka pa. If I know, yes ka din kung sakali. Ano? Guys, a woman like my baby shouldn't be rushed, diba? And I'm sure she's definitely worth waiting for. Ay, nakakaloka talaga. Alam nyo, hindi ko kinakaya to. Excuse me, Ano ba? excuse me. Baby, excuse me. Iba din pala to eh. Baby, I know you're hungry. Ang dami mong energy, ah. Eh, kasi, alam mo naman yun, matagal ko ng pangarap to eh. Ang saya ko talaga. Hindi lang para sa akin, pero para sa buong For the Love team. Kasi finally, legal na kami. Alam mo, we should celebrate. Celebrate? Kaka-celebrate lang natin, ah. Hindi, gusto ko pa ng isa pang celebration. Gusto kita ipakilala sa family ko, formally, na boyfriend na kita. Babe, hindi ba medyo early for that? Baka magulat sila. Magugulat talaga sila. Pero in a good way. I mean, matutuwa yun. Lalo na pag nalaman nila na ikaw, and ang tagal na nung huli pa akong nagpakilala sa kanila ng boyfriend. Kaya, it's time. Okay. If you say so. Anything for you. I'm sure magugustuhan ka nila. I hope. Oo, yan. Alam mo ka nang... Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. Ano bang okasyon? Bakit ang daming pagkain? Basta ma-surprise. Surprise? Ikaw talaga? Okay, Xavier. Relax, breathe. You can do this.
Tao po. OMG! Ano? Bakit sino ba yun? Basta ma, patawag na lang sila Papa tsaka si Robbie, ha? Tao po. Ay, Pa! Ako na! Ako na! Hi, babe! Babe talaga? Guwapo. Ako nga. Guwapo naman. Dala akong dessert. Ano to? Perfect yan. Halika, pasok na tayo. Ay, Pa. Magandang umaga po. Ano ba yung sorpresa ang sinasabi ng mami mo? Pa, kaya nga sorpresa, di ba? Pero mamaya ko nasasabihin sa'yo habang kumakain tayo. Okay? Tara! Oh, eto na yung cake na dala ni Xavier. Hihiwain ko na, ha? Wow! Wow! Uy, Kuya Xavier, mukhang masarap yung dala mo, ha? Makakuya. Alam ka mong tito. Ay, Kuya, nga pala, mahirap ba maging abogado? Mahirap, pero fulfilling naman. So, pwede ka ba magkwento tungkol dun sa mga nagiging kliyente mo? Ako, sorry, Robbie, but I can't share their stories. It's unethical. Pwede akong malis-bar pag ganun. Ah, ganun ba? Hirap din pala maging abogado, no? Parang daming tinatagong sikreto ng mga tao. Alam mo, buti na lang di ako abogado eh. Kasi, ang gusto ko talaga, mag-tour around the world. Alam mo yun? Discover new people, new places, new food. Basta, travel lang. Di bale, magagawa mo din yun after college. Free of debt na ang For the Love. And legitimate business na kami. Kaya for sure, dadami na yung clients namin at makakabalik ka na sa college. Talaga? Steve, yun ba yung surprise mo ate? Congratulations, anak. We're very proud of you. Pero ma, hindi ko magagawa yun kung hindi dahil sa tulong ni Xavier. Salamat, Xavier. Ang dahil mo na itulong sa pamilya namin. Wala pa ko naman. Which leads me to my next surprise. Ma, Pa, Robbie, kami ni Xavier, kami na. Sa wakas, after 100 years, nagka-jowa na, oh. Sa tamang edad ka naman na Madel. Saka sa tingin ko, mapagkakatiwala naman to si Xavier. Ang hiling ko lang sa'yo, Xavier, pababayaan si Madel. Saka huwag mo siyang lulukohin. Huwag po kayong maglala dito. Malinis po ang intention ko kay Madel. Wala po akong gagawin na masasaktan siya. Mabuti naman kung ganun. Ang seryoso naman bigla. Alam niyo, mag-dessert na lang tayo. Chill lang. Paghahalatahan ako lang yung millennial sa mesa eh. Ay, na ba? Xavier, Miss Dimagiba, I meant what I said earlier. ayoko lang na malaman ni Madel nang hindi pa siya handa. You're still my client. And I'm not in a position to disclose anything to her. I said before, kung meron pong magsasabi nun sa kanya, kayo po yun. I love your daughter. And I feel really guilty na hindi ko po ito masabi sa kanya.
sana maintindihan niyo rin po yung posisyon ko ngayon. Ayoko pong trabaho pa yung makasira sa amin. She deserves the truth. Ka ng putya, oh. Si ate dati, aburito mong hugas ng plato. Ngayon, ganado. Wow! Ikaw kaya dito? Ikaw kaya. Ano ba? Nag-love life na mo. Kinalig. Alam mo, ikaw... Ano? Dito ka. Hindi. Uy, huwag ka nagkakalat ka. Dito ka na. Nangaasar ka, Sige, diba? ako na. Tutulungan na kita. Sige na. Masaya ka eh. Yan. Ganyan. Dapat nakikinig sa akin. Bakit nakakatandaan, ha? Sige lang. Naiintindihan kita, Xavier. Hindi naman ako tutol sa inyong dalawa. Alam ko mabuti kang tao. Ako nang bahala. But please, just give me a little more time. Mukhang malalim yung pinag-uusapan nyo, ha? Ako ba pinag-uusapan nyo? May binibili lang ako sa mami mo. Anak, paano? Mauna na muna ako, ha? Ikaw nang bahala kay Xavier, ha? Sige, ma. Ano yung bilin? Wala. What's up, bro? Ano? Sa? What brings you here? I need a drink. Drink? Break na ba kayo ni Mads? Inom lang, break agad. Minsan nanega mo eh, no? Wow, talagang sa'yo pa nanggaling yung word na nega, ah. So not you, bro. Para kang si Mads. Nagiging Mads ka na. Kung ano nang napapansin mo. So ano nga? Ano nangyari? Ayun, okay naman yung lunch namin kanina. May mga bilin lang si Papa, ganun. Tapos medyo may tension. Si Mama naman, tahimik lang the whole time. Ewan ko ba? Di ko ma-explain. Alam mo, girl, okay lang din naman yung pag-out mo. At least, iba, bongga yung pasabog mo. The guilt is killing me, bro. I wanna tell her, but I can't. Well, tama ka naman doon na you can't. Let's just hope na masabi na sa kanya ng mama niya bago ka pa mahuli. Anong mahuli? Ewan eh, medyo fishy. Fishy ka dyan. Baka naman yung ulam nyo lang yun kanina. Seryoso, tsaka di naman fish yung ulam namin kanina. No? Ayun na nga, parang may weird ka na Mama at Xavier. Parang, ewan ko, first time lang naman nila mag-meet, alam mo yun? Tsaka, kung nag-meet man sila at may hindi magandang nangyari, sasabihin naman siguro sa akin ni Mama yun, di ba? Nahihirapan na ako. Kanina nung kumakain kami, I thought I was gonna have a heart attack. Feeling ko nakakaramdam na si Mads eh. That something is off. Paano mo naman nasabi? I just feel it. Baka hindi lang niya pinapahalata or baka hindi lang siya sure. Bro, tapos yung papa pa niya kanina, binigyan sa akin na huwag ko siyang sasaktan. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nagka-dilemma ng career and relationship. It's insane. Baka naman naninibago lang si tita, girl. Tsaka ikaw, baka naninibago ka lang din. Siyempre, ngayon ka lang ulit nagka-boyfriend, di ba? Sa bagay. Siguro nga yun lang yun, no? Loosen up, girl. Loosen up. I-enjoy mo lang yan pagkakaroon mo ng love life. Alam mo, bro, ang mapapayo ko lang sa'yo, you should know how to face the consequences. Wala nang escape. Confront the problem. Simple. Paano kung magalit si Mads? Hindi magalit siya. Right niya yun eh. Ang importante, andun ka para harapin siya. Alam ko, it won't be easy, pero ganun talaga. Kailangan mo maging responsible this time. Sabagay, tama ka. I just don't want her to get hurt. Well, I'll drink to that. Cheers. Cheers.
Julia, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa anak natin. Ayaw mo ba si Xavier para sa kanya? Bakit mo naman natanong? Kilala kita. Hindi ka ganyan makitungo sa boyfriend ni Madel. Meron ba akong hindi alam? Abogado ko siya sa annulment. Alam mo kung tutuusin, hindi naman tayo dapat aabot sa ganito kung di dahil sa'yo. Dati, ang iniisip ko lang yung mararamdaman ng anak ko. Pero ngayon, pwede ko pang masira yung relasyon nila. Julia, pwede mo namang hindi ituloy yan. Mahal na mahal kita. Pati mga anak natin. Patawarin mo na ako. Kahit para man lang sa kanila. Hindi ganun kadaling paniwalaan yung mga sinasabi mo. Buong buhay ko, tinanggap ko na sinasalo ko lang yung lahat ng pagmamahal na sinasabi mo mula sa best friend ko. Pero yung itago mo sa akin na nagkaanak ka sa kanya, hindi ko makumbinsi yung sarili ko, nahihirapan ako na tanggapin yun. Julia, please. Hindi. Buo na yung desisyon ko, matagal na. Gusto ko na rin magkaroon ng bagong buhay. Kaya please, hayaan mo na ako. Just like that. No, anak. Babalik ako, I promise. Sa ngayon, dito ka lang muna sa lolo mo, ha? No! Kaya naman para sa kanya. Lolo, sige. Dito naman ako. Alam mo, ito talaga dapat friend eh. I mean, minsan lang sila ikasal, so dapat bongga. Parang itong chandelier na to. O, di ba? Pagpasok pa lang nila, alam na kaagad nila na may budget. Di ba? Pak! Bongga. Parang hindi kasi bagay sa personality ng ikakasal eh. I know bongga yung budget nila, but it doesn't mean na we have to splurge on things na out of their personality. Dapat bagay sa kanila yung pipiliin natin. And this couple, they're simple but elegant. Tayo naman ang magde-define ng simple but elegant. Saka, hindi ba mas okay if simply extravagant? Diba? Tsaka, mas picture perfect kasi itong design na to, girl. Okay, so tell me, mas important ba na picture perfect pero hindi naman personality ng bride and groom? Well, in this day and age, I mean, lahat naman aiming for picture perfect, diba? Yun naman yung ina-upload nila sa social media. Point taken, pero di ba parang nawawala yung essence ng wedding? I mean, picture perfect nga, pero hindi ba parang ang phony? It's like they're lying to their guests. And hindi dapat ganun. Dapat everything around them should represent who they are as a couple. And kung magaling talaga tayo, kahit gaano kasimple, di ba dapat magagawa nating picture perfect yun? And thank you. Alam mo, ikaw na talaga ang reyna ng kasalan. So, are we in agreement? Yes, I agree. Ikaw na ang nagwagi. Okay. I'm ready to proceed with the next step. Mrs. Dimagiba, annulment cases shouldn't be rushed. I mean, some couples change their minds in the process. And some marriages can be fixed and bended. I've seen some succeed, despite my job. Do you get what I'm saying? Naiintindihan kita. Pero ang gusto ko, ayusin mo yung kaso ko, hindi yung kasal ko.
I've been your client for more than a year now. Ngayon pa ba ako aatras? Baka lang po kasi kailangan niyo pang pag-isipan. Sinasabi mo ba sa akin yan dahil naapektuhan na ng trabaho mo ang relasyon niyo ni Madel? Sana hindi, Xavier. Ayoko lang magsisi po kayo sa huli. Alam mo, pumunta ako dito to meet with my lawyer. Pero hindi ko na-expect na marriage therapist pala yung makakausap ko. Hinire kita para tulungan mo ko sa annulment ko. At sana, respetuhin mo yung mga dahilan ko. You know my case, Xavier. Kaya please lang sana, maintindihan mo ko. Pwede ba huwag ka naman maging selfish, Julia? Bakit? Kasalanan ko ba na madamay si Xavier sa problema natin? Ma, anong nangyayari? Anong meron kay Xavier? Ayaw niyo ba sa kanya? Ano ba talagang nangyayari? Lately kasi hindi ko na kayo naiintindihan eh. Pa. Ma. May problema ba kayo kay Xavier? Anak, hindi ito tungkol kay Xavier. Eh tungkol saan? Narinig kong sinabi ni Mama yung pangalan niya. Patawarin mo ako, anak. Pero matagal nang ongoing yung annulment case namin ng papa mo. Annulment? Sorry, Madel. Alam ko hindi pa kayo ready ni Robbie malaman to, kaya hindi ko pa sinasabi. Pero, bakit? May anak sa labas ng papa mo. Pa? Ito yung sinabi ng mama mo. Mas matanda siya sa'yo. Tinago sa atin ng papa mo yun. Kailan ko lang din nalaman. Kaya nag-file ako ng annulment as soon as I found out. Pero anong kinalaman dito ni Xavier? Si Xavier yung lawyer na nag-handle ng annulment case namin. Anak! Mag-usap muna tayo! Anak, pakinggan mo muna kami. Anak, please! Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Leave me alone! Gusto ko makapag-isa! Nats, I've been trying to call you since last night. Kung saan-saan kita ngayon eh, I was worried. You okay? Paano mo nagawa sa akin yun? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tanga, pero pinagmukha mo akong tanga. Magsama kayo ng mga magulang ko. Mga sinungaling, manluloko. Alam mo, sa lahat ng pinagdaanan natin, akala ko nagbago ka na eh. Pero hindi pa rin pala. I can't believe na pati sa akin magsisinungaling ka. Alam mo, last na natin ang pagkikita to. Lalayo ka na. Nats, wait. Madam, ano meron? May outing ba akong di nalalaman? Tahanap na. This is all my fault. Dapat sinabi ko sa kanya eh. You know what, bro?
Either way, sa'yo man o sa parents niya manggaling, masasaktan pa rin siya. I need to talk to her soon. Palamigin mo muna yung sitwasyon. Saka ikaw rin magulo ka rin Simula nung na-diagnose si Lolo, you've been very impulsive. Kaya, kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna yung next step mo. Huwag kang padalos-dalos. But what if she doesn't stop hating me? Sabi niya, last na namin yung usap kanina. Ayaw na daw niya. Like I said, huwag ka magmadali. Tsaka alam kong hindi to madali para sa kanya at syempre, hindi rin to madali para sa'yo. Sa totoo nga, masaya ako kasi for the first time in a long time, ngayon lang kita nakitang magpahalaga sa isang tao. Ulit. Kaya, tamang timing lang, bro. Huwag mong madaliin. Girl, hindi kasi talaga yung nangyari. Hindi ako makapaniwala. Of all the people, yung mama at papa ko talaga yung magsisinungaling sa akin. Pati na rin si Xavier. Anong ginagawa mo dito? Gago ka rin no? Bro, easy ka lang. Gago to Pinagkatiwala ko sa'yo si Madel, tapos ganito gagawin mo? I know, Joseph. Kaya nga ako nandito Let me explain. Mads, I'm really sorry. Hindi ko sinasadyang hindi sabihin sa'yo. It's just the nature of my job. Wala akong magawa. Please, understand. Xavier, I guess now is not the right time. Bigyan mo muna ng space si Madel. Give her time. Please. Oo nga Hindi ka nakakatulong Buti pa, umalis ka na. Mads, I'm really, really sorry. Kapag ready ka na, please, mag-usap tayo. Maghihintay ako. Yun? Baka nasa FTL lang yun, Ma. Kasama si na Kuya Aris. Doon lang naman laging pupunta yun maliban dito sa bahay. Girl, tumatawag si mama mo. Sagutin ko ba? Hello, Aris? Kasama ba si Madel? Opo, nandito po siya. Ay, salamat. Pakisabi nga sa kanya, nag-aalala kami. Opo, sabihin ko po, tsaka wag po kayo mag-alala, tita. Ako po ang bahala sa kanya.
Salamat ha. And please, pakiusap lang. Can you please tell her to come home? Pakisabi sa kanya, aayusin namin to. Hihintayin ko siya dito sa bahay. Opo, tita, sasabihin ko po. Salamat. Alam mo, girl, hindi naman sa may kinakampihan ako ha, kasi syempre iniintindi naman kita. Pero feeling ko, kailangan mo na i-face yung parents mo. Lalo na yung mood rebels mo. Ay, lolo. Ay, naku, para ka pa rin sandali, para ka pa rin bata. Hindi mo pa rin ako mabuhat ng maayos sa kama. Sorry. Ay. Okay. Ay, naku. Teka. Nasaan na nga ba yung si Madeline? Ha? Parang matagal na siyang hindi nadadalaw dito. Sabi mo nga sa kanya, namimiss ko na yung mga kwento niya. Ha? Oh, Hmm. I screwed up. Hmm? I screwed up big time. Sorry, Lo. Mukhang hindi ko matutupad yung hiling niyo, ah. I tried everything, but I failed. Grabe naman kayo, Lolo. Mukha na akong tanga dito para matupad yung hiling niyo, eh. Tawanan mo pa ako. Napo, tumatawa ko dahil masaya ako. Dahil finally, you opened your heart again. I know that you had to go through a hell of a ride, but I believe that's all worth it. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Kaya sabi mo siya. Oh, I tried. Ayaw niya ako usapin. Try again. Pag mahal mo ang isang tao, hindi ka mapapagod. Huh? Okay? Go get her! Go! Jamie. Hi, Xavier. Why are you really here? I'm here to apologize about what happened. Can we be friends, Xavier? So ano, do you still have feelings for Jamie? Pwede ba huwag ka nang tumawag kahit kailan? Okay, ayoko na sa'yo. Goodbye, erase. Naapekto ng mga anak natin dahil sa annulment. Bakit? Ako ba may kasalanan? Ako ba yung may anak sa labas?